Yorme Isko Moreno Domingo sa Star Mafia. Wake up lang from my man. Meron kang bars pero broke ka pa rin. Race cars at mga dope na women. Wala ka yan, pwede mo namang kunin. Wala kang palusot sa kanya. Magandang gabi. Don't panic. Star Mafia. Wake up lang from my man. Meron kang bars pero broke. Natatawa ko yun na yun. Nay, huwag mo sasagad ha. I love you. Mga minamahal kong lolo at lola. Special mention lang ha, yung aking mga senior citizen. Yan ang pinaka-spoiled sa akin. Mahal na mahal ko yung mga yan. At sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, balita ko, kanina kasi kami ni Chi nasa District 6. At nalaman ko, alas 6 pa lang ng gabi, nandito na kayo. Abang! Alas 5. Eh di wala nagsaing. Maraming titilapo na kaldero mamaya. Nakipagmarites kay Yorme. Eh di pa kayo kumakain. Di ba? Ah? Taas na kamay, hindi pa kumakain. Hindi pa kayo kumakain? Huwag kayo mag-alala, lilipas niyo. Steady lang kayo dyan sa deadly. Bili nyo, mahirap tumayo dyan ha. Kami, maraming beses na rin kami naka-attend ng rally. Hindi lang dahil kami kandidato, kundi kami rin ay botante. Mahirap tumayo. Masakit sa litit. Pero, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko, pumanatag naman kayo. Hindi namin sasayangin ang gabi na ito para kayo'y konsumihin. Wala po kayong maririnig na panira dito. Wala. Dahil ako personal kong paniwala, hindi mo naman kailangan hilain ng paa ng ibang tao para ikaw umangat. Tama ba? Kaya lamang, nakakalungkot isipin na kung anong init ng panahon, so na rin init ng kampanya. Mainit ang panahon, mainit ang kampanya, yung dalawa, mainit din sa akin. Ako na lang lagi ang topic sa Ninoy at saka sa Paco Arena. Ako inaalmusal. Ako tinatangalian, hapunan. Yung isa naman nakasali pa. Ako pa pinupulutan sa inuman. Hindi na lang sila magsabi kung anong gagawin nila. Hindi na lang nila sabihin kung anong ginawa nila. At hayaan natin ang taong bayan ng maghusga. Malapit na. 13 days na lang. Handa na ba kayo? Talaga? Kaya lang, baka matukso kayo. Umuulan ng 1,000 ngayon. Saka 5 kilong bigas. Nako, kaliwat kanan. Pero ito yung akin lang. Tirahin nyo, baka may tumira pa ng iba. Tama ba? Unang-una, hindi nyo naman hiningi. Binigay sa inyong kusa. Tama mali? Basta pag umulan ng AIX, umulan ng tupad, umulan ng akap, di bali kayong magpaakap, wag lang kayong magpapaakit. Sayang din naman yung tupad. Gawin mo, magka? 3 bulig? 5,000? 3,000? 1,000? 6,000 ba? May nagkabukulan. May 6 dito, may 3 rito. Bilhin nyo.
walang kahirap-hirap. Tupad? Kukuha ka lang ng wali sa may picture. Ayos na, budo-budo. Eh, pera naman ng taong bayan niyo. Kaya kunin nyo lang ng kunin. Basta ako, panatag ako. Although, bawal na yan ginagawa nila. Yung sa ninoy-ninoy na yan, sa Paco-Paco Arena, yung patao. Sa totoo lang, bawal na yan eh. Diba? Pero ako okay lang. Bakit ako panatag? Bakit? Nay, tay. Eh matatalino naman ng mga taga Maynila. Alam niya naman kung sino ang tapat at totoo. Tama ba? O, nay, tay. O etong kinakapatid ko, mahal na mahal ko itong mga to ako'y sinisingil na noong October 9. Ako daw walang utang na loob. O, di ba, noong October 9. O, sige, nay, tay, buti nang sa akin yung marinig. Una, ano ba ang paniwala ko? Ito'y personal ko lang paniwala. Ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan, paniwala ko yan. Habang buhay yan. At ang utang na loob, hindi mo kailangan sigilin. Kailangan binabayaran ng kusa. O, ngayon, ako po, sa akin nyo rin marinig, ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan itinanggi. Hindi ko yan kinubli. In fact, bilang pagtanaw ng utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko naman ang kanyang mga anak. For 20 years. 20 years. Patingnan po natin at hayaan ko mamaya kayo ang maghusga. Kung marunong ba tayong lumingon sa napagkakautangan natin ng utang na loob. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangalawa, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo. Nakaupo? Pangapat, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. Inappoint ko ng Manila Health Department Head.